Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang na hango sa mga alamat, kwentong bayan, at paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa mga nilalang na di pangkaraniwan tulad ng aswang. Bagaman ito ay isinulat na parang isang true story, ito ay para lamang sa layunin ng libangan, pagbibigay kaalaman sa ating kultura, at pagpapanatili ng mga lumang kwento sa modernong panahon. Ang mga tauhan, lugar, at pangyayari sa kwentong ito ay bunga lamang ng imahinasyon ng may akda. Hindi ito naglalayong siraan ang sinuman, ni magdulot ng takot na wala sa lugar. Ang mga ganitong kwento ay bahagi ng ating tradisyon at panitikang bayan, isang paalala ng kahalagahan ng kabutihan, pag-ingat, at pananampalataya. Sa isang malayong baryo na napapaligiran ng malalawak na bukirin at matatandang punong kahoy, naninirahan ang binatang si Elias. Isa siyang masipag at mabait na anak ng isang magsasaka. Kilala siya sa lugar bilang mapagkakatiwalaan at laging handang tumulong sa mga kapitbahay. Isang araw ng tag-ani, habang nagbababa siya ng mga sako ng palay sa palengke, napansin niya ang isang hindi pamilyar na mukha sa tindahan ni Aling Petrona. Isang dalagang may mahahabang buhok, mapuputing balat na tila hindi sanay sa araw, at may mga matang parang laging malungkot. Siya si Mirasol, isang bagong lipat mula sa Karatig probinsya. Tahimik ito, bihira kung ngumiti, ngunit may kakaibang alindog na hindi maipaliwanag ni Elias. Pagkatapos ng ilang linggo, naging madalas ang pagkikita nila. Tuwing hapon, dumadaan si Mirasol sa gilid ng bukid kung saan nagtatrabaho si Elias. Tuwing Biyernes, dumadayo ito sa palengke para bumili ng tinapa, at si Elias ang palaging nag-aalok ng tulong sa pagbitbit ng kanyang mga pinamili. Hanggang sa dumating ang isang gabing may liwanag ang buwan, napagpasyahan ni Elias na yayain na si Mirasol na makipagkilala ng mas malalim. Ate Mirasol, bungad ni Elias, habang hawak ang isang bungkos ng sampagita, alam kong di tayo palaging nagkakausap, pero gusto ko lang sanang malaman mo, gusto ko sanang ligawan ka. Hindi agad sumagot si Mirasol. Tumingin ito kay Elias na parabang iniisip pa kung tama bang sagutin ito. Sa huli, umiti siya ng matipid at sabing, kung tapat ang puso mo, ikaw na ang bahala. Basta tandaan mo, Elias, huwag mong bibigin ang tiwala ko. Mula noon, naging usap-usapan sa baryo ang bagong magkasintahan. Kahit tahimik si Mirasol at bihirang makisalamuha sa iba, hindi ito naging hadlang sa pagmamahalan nila. Si Elias ay lalo pang naging masaya, masigla, at tila ba nawawala na sa sarili tuwing kasama ang dalaga. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula nang mapansin ng ina ni Elias na may kakaibang nangyayari sa kanyang anak. Madalas itong tulala, hindi na masyadong kumakain, at tuwing gabi ay nagigising sa gitna ng gabi na pawis at tila bang nananaginip ng masama. May mga pagkakataon pang sinasabing may bumubulong sa kanya mula sa bintana. Anak, tanong ng kanyang ina isang gabi, napapansin kong parang nag-iba ka na. Ayos ka lang ba talaga? Opo inay, tipid na sagot ni Elias, sabay ngiti. Siguro po pagod lang. Pero hindi kumbinsido ang ina ni Elias. Napansin niya na kapag dumarating si Mirasol sa bahay nila, tila ba nagkakaroon ng kakaibang katahimikan ang paligid. Ang mga aso, na dati masaya kapag may bisita, ay biglang tumatahimik at ang buntot ay nakasingit sa gitna ng mga hita. Ang mga manok naman ay bigla na lamang hindi nangingitlog kapag andun ang dalaga. Isang araw, habang nasa bukid si Elias, napadaan si Aling Petrona at ibinulong sa ina ni Elias, Nay, mag-ingat po kayo kay Mirasol. May mga kwento po sa lugar namin dati na may kahawig siyang babae, may nangyayaring kakaiba sa mga lalaking napapalapit sa kanya. Hindi na nakatiis ang ina ni Elias. Kinausap niya si Mang Andong, isang matandang albularyo mula sa kabilang baryo. Ipinakita niya ang larawan ni Elias at kinuwento ang mga pagbabago sa ugali nito. Nang itapat ni Mang Andong ang larawan sa ibabaw ng kandila, napansin niyang umusok ito at nag-iwan ng markang itim. Aba, Nay, sambit ni Mang Andong, may gumagayuma sa anak niyo. Laking gulat ng ina ni Elias. Sino po? At paano? Hindi pa pinangalanan ng matanda ang salarin, ngunit may hinala na siya. Ipinayo niyang bantayang mabuti ang mga kinikilos ni Elias at huwag hayaang mapalapit pa ito, lalo sa sinumang may dalang kakaibang enerhiya. Habang lalong lumalalim ang pagmamahalan nina Elias at Mirasol, lalong dumidilim ang mga senyales sa paligid. Ngunit si Elias, dahil sa gayuma, ay bulag at bingi na sa lahat ng babala. Mula nang magsimulang mapalapit si Elias kay Mirasol, unti-unti na ring nananaginip ng masama ang kanyang ina gabi-gabi.
Sa kanyang panaginip, palagi niyang nakikitang may isang anino na bumabalot sa kanilang anak, itim, mahaba ang mga kuko, at may dila na parang ahas na gumagapang sa leeg ni Elias. Tuwing nagigising siya sa umaga, basang-basa ang kanyang damit sa pawis at tila nawawala sa ulirat sa loob ng ilang minuto. Mang Andong, usa ng matandang babae, habang pinapapalo ang likod ng sarili gamit ang sanga ng bayabas, may masama talagang espiritu sa paligid ni Elias. Hindi ito pangkaraniwang kasintahan lang. Nang bumalik si Elias mula sa bukid kinabukasan, napansin niyang nakatitig sa kanya ang kanyang ina habang hawak ang rosaryo. "Inay, bakit po kayo ganyan tumingin?" tanong niya. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, bumulong ito ng orasyon at tinapik ang balikat ng anak gamit ang basang dahon ng lagundi. "Ano po yun?" tanong muli ni Elias. "Pampatanggal ng masamang enerhiya," sagot ng ina. "Pakiramdam ko kasi, anak, hindi ka na ikaw nitong mga nakaraang linggo." Tumawa si Elias. "Naku, inay. Umiibig lang po ako. Ganon po talaga yata kapag mahal mo ang isang tao." Ngunit hindi rin mapalagay ang matanda. Muli siyang lumapit kay Mang Andong, dala ang isang piraso ng buhok ni Elias na lihim niyang nakuha habang ito'y natutulog. Ipinasok ito ni Mang Andong sa bote ng langis ng niyog na may orasyon. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagsimulang magkulay itim ang langis at bumula ito nang hindi naman pinakukuluan. May gumagayuma nga, kumpirma ni Mang Andong. Ginamit ang buhok niya para itali ang diwa niya. At ang mas masahol pa, may halong dugo ang gayuma. Nanlaki ang mata ng ina ni Elias. "Dugo?" Isa itong uri ng itim na gayuma. Ginagawa ito tuwing kabilugan ng buwan, kadalasan sa ilalim ng punong balete. Sinasaliwan ng dasal na pabaliktad at minsan may hayop na isinasakripisyo. Kapag ito ay tinanggap ng nilalang na gumagawa, matatalian ng tanikala ng kasakiman ang damdamin ng biktima. Hindi na ito makakaalpas maliban na lamang kung maiputol ang tanikala gamit ang banal na orasyon o malinis na dugo. Binalikan ni Elias ang karanasan niya kay Mirasol noong isang gabi. Habang sila'y naglalakad pa uwi, inalok siya ng dalaga ng tinimplang tsokolate. Matamis ito, ngunit may kakaibang lasa, parang mapait sa dulo, parang may halong damo. Matapos iyon, nagsimulang sumakit ang ulo ni Elias, at paggising niya kinabukasan, wala siyang maalalang anuman tungkol sa gabing iyon. Sa mga sumunod na araw, mas lalo siyang naging tahimik. Hindi na siya pumupunta sa bukid. Mas gusto na lamang niyang tumambay sa ilalim ng punong mangga sa likod ng bahay ni Mirasol. Kapag tinatawag siya ng kanyang ina, hindi siya tumutugon. Para bang nawalan siya ng sariling isip at parang isang aliping tuta na sumusunod lang sa kasintahan. Isang gabi, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Habang nakasandal sa bintana, nakita ng ina ni Elias na may anino sa likod ng punong mangga. Hindi ito gumagalaw, ngunit para bang nakatitig sa kanilang bahay. Agad siyang kumuha ng ilawan at sinipat ang labas. "Elias," tawag niya. "Ikaw ba yan?" Walang sagot. Pagbukas niya ng pintuan, wala ng tao sa labas, ngunit may naiwan sa hagdan, isang itim na balahibo na parang galing sa paniki, at isang maliit na papel na may sulat, "Hindi mo na siya makukuha. Akin na siya." Agad itong dinala ng ina ni Elias kay Mang Andong. Nang hawakan ng albularyo ang papel, napaso ang kanyang daliri. Aswang ang gumawa nito, anya. At hindi lang basta aswang. Isa siyang matandang nilalang na bihasa sa gayuma, isang sumang. Ipinaliwanag ni Mang Andong na ang sumang ay isang uri ng aswang na hindi lang nangangain ng laman kundi kayang manipulahin ang damdamin ng tao. May kapangyarihan itong magpakita bilang isang magandang nilalang upang silawin ang puso ng kanyang biktima. At kapag tuluyan na itong nakuha, isusumpa niya ito bilang kasangkot sa kanyang kadiliman. "Totoo bang hindi na maililigtas si Elias?" tanong ng matandang ina, nangingilid ang luha. "May pag-asa pa," sagot ni Mang Andong. "Pero kailangan natin siyang mayalis sa poder ng babae. Kailangan nating putulin ang tanikala. At higit sa lahat, kailangan nating malaman kung kailan ang susunod na ritual." Binalikan nila ang kalendaryo at napansin nilang ilang araw na lang ay kabilugan na naman ng buwan. Sa panahong iyon, inaasahang muli na namang gagamitin ni Mirasol ang kapangyarihan ng kanyang gayuma. Dito na sila maghahanda. Habang papalapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, lalong nananaginip ng malala ang ina ni Elias. Sa huli niyang panaginip, nakita niya si Elias na nakagapos sa puno, habang may isang nilalang na unti-unting kinakain ang kanyang puso, literal at simboliko.
Pagkagising niya, nadiskubre niyang wala na si Elias sa kanyang silid. Habang lumalalim ang gabi ng kabilugan ng buwan, hindi mapakali ang ina ni Elias. Wala si Elias sa silid nito. Wala rin sa kamalig. Nilibot na niya ang buong paligid ng bahay nila, ngunit hindi niya makita ni Anino ng anak. Sa takot at pangamba, agad siyang tumakbo sa bahay ni Mang Andong, basang-basa pa ang mga paa sa hamog ng damuhan. Mang Andong, nawawala si Elias, sigaw niya habang kumakatok sa pintuan ng albularyo. Mabilis siyang pinagbuksan ni Mang Andong, at kahit matanda na, mabilis ang kilos nito. Kumuha agad ito ng palaspas, itim na kandila, at maliit na bote ng langis. Sa loob ng bahay, nag-alay siya ng orasyon habang pinapaikot ang kandila sa ibabaw ng palad ng ina ni Elias. Pagkatapos ng ilang minuto, tila ba may biglang hangin na dumaan at napailaw ng kusa ang apoy ng kandila. Hindi pa huli ang lahat, anang albularyo. Nasa ilalim pa rin siya ng epekto ng gayuma, pero malapit nang lumubog ang huling sinag ng buwan. Kung makakausap natin siya bago pa man ganap na mapasailalim ang kanyang diwa, maaari pa siyang mailigtas. Paano po natin siya matatagpuan? Tanong ng matandang ina, nanginginig sa takot. Mula sa isang lumang kahon, kinuha ni Mang Andong ang isang pulseras na yari sa hibla ng buhok ng kabayo at buto ng manok. Sa gitna nito ay may maliit na mutyang hugis puso. Ito ang pananabik, isang mutyang ginagamit upang hanapin ang nawawalang taong malapit sa puso. Pero kailangang si ikaw, Nay, ang magsuot nito. Tanging isang ina ang may kapangyarihang makatawag sa anak mula sa anino ng gayuma. Agad nilang sinimulan ang ritual. Habang sinusuot ng ina ni Elias ang mutya, umusal si Mang Andong ng mga sinaunang dasal. Unti-unti, ang pulseras ay umiinit sa kanyang balat. Bigla siyang tinamaan ng matinding pananabik at takot ng sabay, at parang may boses na bumulong sa kanyang isipan, nasa likod ng ilog. Sa ilalim ng punong balete. Hindi sila nag-aksaya ng panahon. Agad silang nagtungo sa ilog na nasa dulo ng baryo. Doon, sa ilalim ng punong balete, nakita nila si Elias, nakaupo sa lupa, maputla, at tila walang malay. Katabi niya si Mirasol, nakayakap, habang pabulong na nagsasalita sa kanyang tainga. Huwag po kayong lalapit, sabi ni Mang Andong sa ina. May oras tayong sinusunod. Kapag masyadong maaga ang panggambala, baka magwala ang nilalang. Lumapit si Mang Andong, tanga ng palaspas, at isang maliit na bote ng langis na may orasyon. Itinaas niya ito at nagsimulang magsalita, sa ngalan ng liwanag at ng mga banal, alisin ang lambong ng kasinungalingan. Sa bisa ng mutyang ito, buksan ang mata ng ginayuma. Biglang tumingala si Mirasol, at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita nila ang kanyang anyo sa liwanag ng buwan. Ang kanyang balat ay maputlang maputi, ngunit nangingitim ang paligid ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga kuko ay tila matutulis na parang kutsilyo, at ang dila niya'y humaba ng bahagya habang lumalabas ang matinis na halakhak. Huli na kayo, ani Mirasol, pag-aari ko na ang kanyang puso. At kapag sumikat ang araw, wala na siyang maaalala kundi ako. Ngunit hindi na tinag si Mang Andong. Inilabas niya ang isang maliit na itim na tela na may sulat sa sinaunang baybayin at itinapat ito sa noo ni Elias. Elias, gising! Ako si Mang Andong, kaibigan mo. Anak ka ng liwanag, hindi ng dilim. Sa isang iglap, parang nabigla ang katawan ni Elias. Napaatras si Mirasol at napabitaw sa pagkakayakap. Nagsimulang umiyak si Elias, hawak ang kanyang ulo. Inay, bulong niya. Ano pong nangyayari? Anak, yakap ng kanyang ina. Salamat at bumalik ka. Pero hindi pa tapos ang lahat. Umalinggaw ang isang malakas na sigaw mula kay Mirasol. Umangat ang kanyang katawan sa ere, at biglang nawala sa gitna ng hangin, nagmistulang usok. Naiwan si Elias na nanginginig sa takot, habang hawak ang mutya ng albularyo. Bumalik siya sa kanyang lungga, paliwanag ni Mang Andong. Ngunit babalik yan. Dahil ang gayuma, kapag hindi ganap na nasira, ay pwedeng bumalik sa mas malakas na anyo. Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit si Elias kay Mang Andong. Tuwing gabi, dumadalaw siya sa kubo ng albularyo upang pag-aralan ang mga halaman, orasyon, at proteksyon laban sa masasamang nilalang. Unti-unti niyang natutunan na ang kanyang pinagdaanan ay hindi basta-basta pagmamahal, kundi isang pagsubok sa kanyang kaluluwa. Bakit ako ang napili? Tanong ni Elias minsang gabi habang nagtitimpla ng serbilya mula sa dahon ng sambong. Dahil may taglay kang lakas, sagot ni Mang Andong.
At ang mga aswang, tinutunton nila ang mga taong may malinis na puso dahil mas masarap ang kaluluwa ng ganon. Nang gabing iyon, nagpasya si Elias na hindi siya magiging biktima habang buhay. Kailangan niyang harapin si Mirasol, hindi bilang isang kasintahang ginayuma, kundi bilang isang lalaking handang iligtas ang sarili at ang kanyang pamilya mula sa anino ng dilim. Matapos ang pagkakagising ni Elias mula sa pagkakabihag ng gayuma ni Mirasol, hindi naging madali ang mga sumunod na araw para sa kanya. Bagamat malaya na ang kanyang katawan, nananatili pa rin ang bigat sa kanyang dibdib, tila ba may bakas pa ng kadiliman na pilit humihila sa kanya pabalik. Tuwing gabi, sa tuwing tahimik na ang paligid at ang mga alitaptap ay nagsasayaw sa dilim, bigla na lamang siyang ginugulo ng mga alaala. Ang mga yakap ni Mirasol, ang kanyang malamlam na tinig, at ang mga mata nitong parang laging malungkot pero nakakaakit. Paulit-ulit itong bumabalik sa kanyang isipan, lalo na kapag siya'y nag-iisa. Mang Andong, tanong ni Elias habang tinatapakan ang mainit na batong may dahon ng saging, bahagi ng isang ritual sa paglinis ng kaluluwa, bakit kahit na alam kong isa siyang aswang parang may bahagi pa rin sa akin na humahanap sa kanya? Napabuntong hininga ang matandang albularyo. Hindi mo kasalanan yan, Elias. Ang gayuma ay hindi lamang para pabulagin ka sa katotohanan, ito rin ay nakakaapekto sa damdamin mo. Para kang itinahi gamit ang sinulid ng kanyang kagustuhan. Kaya kahit putulin natin ang sinulid na yon, may bakas pa rin ang tahi sa puso mo. Sinimulan ni Mang Andong ang mas malalim na paglilinis kay Elias. Tinuruan siya ng pag-inom ng pinaglagaan ng dahon ng guyabano na may kasamang bulong tuwing madaling araw. Ipinapaligo rin sa kanya ang tubig ng pinagpakulo ang ugat ng niyog habang sinasalita ng dasal mula sa lumang aklat ng anting-anting. Ngunit kahit gaano kahaba ang ritual, hindi pa rin tuluyang nawawala ang epekto ng gayuma. Isang gabi, habang natutulog si Elias sa kanyang silid, may narinig siyang kaluskos sa bintana. Dumilat siya at nakita niya si Mirasol, nakasuot ng puting damit, may luha sa mata, at hawak ang isang bulaklak. Elias, bulong nito. Hindi kita kayang iwan. Mahal pa rin kita. Hindi mo ba nararamdaman? Saglit na natulala si Elias. Tumibok ang kanyang puso sa isang paraang matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit sa kabila ng pang-akit ng tinig ni Mirasol, inalala niya ang lahat ng sakit at panganib na pinagdaanan. Pinikit niya ang mata, at sa loob ng isipan niya, sumigaw siya ng hindi. Hindi ito tunay na pagmamahal. Biglang nawala si Mirasol na parang usok. Ngunit naiwan sa kanyang kama ang isang piraso ng buhok, maitim, makintab, at may amoy na hindi pangkaraniwan. Dinala niya ito kay Mang Andong kinabukasan. Sinusubukan kanyang pasukin muli, ani ng matanda. Hindi pa tapos ang gayuma. Hanggat hindi natin natutunton ang pinakaugat ng ritual, babalik at babalik siya. Parang lason sa puso mo na hindi basta pwedeng hugasan, kailangan itong hugutin mula sa mismong ugat. Kinailangan nilang bumalik sa lugar kung saan isinagawa ang ritual, sa ilalim ng punong balete sa likod ng ilog. Doon, naghukay sila sa paligid, at sa ilalim ng isang bato, natagpuan nila ang isang garapong may laman na, buhok ni Elias, punit na damit, dugo ng hayop, at isang pulang bato. Yan ang puso ng gayuma, wika ni Mang Andong. Kapag hindi yan nasira sa apoy ng dasal, mananatili ang tanikala sayo. Sa gitna ng paglubog ng araw, nagsagawa ng seremonya si Mang Andong. Naglatag siya ng dahon ng saging, inilagay ang garapon, at binasbasan ito ng banal na tubig. Sa tabi ni Elias, hawak niya ang isang krus na yari sa kawayan, habang inuusal niya ang kanyang panalangin. Sa mismong oras ng pagsunog ng garapon, narinig nila ang isang matinis na sigaw mula sa kabubatan, boses ni Mirasol. Tumindig ang balahibo ni Elias. Alam niyang naroroon ito, nanonood, at nasasaktan sa bawat dasal na pinapaputok sa hangin. Ngunit hindi na siya umatras. Pinikit niya ang kanyang mata, at sa puso niya, sinabi niya, mahal kita noon pero hindi sa ganitong paraan. Hindi ako alipin ng gayuma. Pagkatapos ng seremonya, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog si Elias ng mahimbing, walang bangungot, walang boses, walang anino sa kanyang bintana. Sa mga sumunod na araw, unti-unti na siyang bumalik sa normal. Nagsaka na muli siya sa bukid, tumulong sa palengke, at nakikipagbiruan na sa mga kababata. Ngunit hindi na siya ang dating Elias. May bahagi na sa kanya na naging matatag, mapanuri, at higit sa lahat, marunong nang umilag sa pag-ibig na may halong hiwaga. Minsang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga, narinig niya ang tinig ni Mang Andong mula sa likuran. Hindi ka mahina, Elias.
Tumayo ka sa ilalim ng kadiliman at hindi ka nawala. Iyan ang tunay na lakas. Ngumiti si Elias. Salamat po, Mang Andong. Hindi ko po ito nalampasan kung wala kayo. Ngunit alam nilang pareho, hindi pa tapos ang lahat. Si Mirasol ay hindi ordinaryong aswang. Isa siyang nilalang na marunong magmahal sa kanyang paraan, ngunit kayang pumatay kapag hindi nakuha ang gusto niya. At sa gabi ng susunod na buwan, muling sisikat ang bilog na buwan. Habang sinusubukang bumalik ni Elias sa normal na pamumuhay, mas lalong naging palaisipan sa kanya ang katauhan ni Mirasol. Sa kabila ng lahat ng ginawa nito, ang gayuma, ang panlilinlang, ang panganib, hindi niya maikakailang may isang bahagi ng kanyang puso na nagtatanong, bakit ako? At higit sa lahat, sino ba talaga si Mirasol? Isang gabi, habang nasa kubo ni Mang Andong, nilabas ng matanda ang isang makalumang aklat na yari sa balat ng hayop. Ito ay puno ng mga sinaunang kasaysayan ng mga nilalang ng dilim, tulad ng tiyanak, manananggal, at ang pinakamapanganib sa lahat, ang mga aswang na may kakayahang mag-anyong tao. Hindi lahat ng aswang ay isinilang bilang nilalang ng dilim, paliwanag ni Mang Andong. Ang iba'y tao rin, mga babaeng isinumpa, o kaya'y napilitang pumasok sa kadiliman para sa kapangyarihan o paghihiganti. Ipinagpapalit nila ang kanilang kaluluwa kapalit ng walang hanggang kagandahan o kapangyarihan. At si Mirasol ay isa sa kanila. Ipinakita ni Mang Andong ang larawan sa aklat, isang babae na halos kahawig ni Mirasol. Ayon sa tala, ang babaeng ito ay kilala noon bilang Mireya, isang dalagang taga-Capiz noong panahong Kastila. Nahuli itong nagnanakaw ng gamot sa kumbento at pinaratangan ng panggagayuma sa anak ng Gobernador Silo. Bago ito mapatay ng mga Guardia Sibil, naglaho siya sa gabi ng Semana Santa. Simula noon, may ulat na ng mga kabataang lalaki na nawawala matapos makipagrelasyon sa isang maganda at misteryosang babae. Posible bang si Mirasol at si Mireya ay isa? Tanong ni Elias, nalalamig ang kamay. Hindi lang posible. Sigurado ako, sagot ni Mang Andong. At hindi lang basta aswang si Mirasol, isa siyang sumang. Ang sumang ay isang uri ng aswang na bihasa sa gayuma, ilusyon, at espiritual na pang-akit. Hindi ito umaasa sa karahasan, kundi sa lambing, sa tiwala, at sa pag-ibig ng kanyang biktima. Kapag nakuha na ang damdamin ng isang lalaki, sa kanya ito tinatali, hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Bakit niya ako pinili? Tanong ni Elias. Dahil ikaw ay dalisay. Isa kang matuwid na binata. Ikaw ay isang lunas sa kanyang sumpa o isang biktima upang manatili siyang buhay, sagot ni Mang Andong. Hindi makapaniwala si Elias. Naalala niya ang mga sulyap ni Mirasol noon, ang lungkot sa kanyang mga mata, at ang tila pagmamakaawa na hindi niya maunawaan. Pwede bang sa kabila ng pagiging aswang nito, may naiwang bahagi ng kanyang pagkatao? Upang makasiguro, nagdesisyon si Elias na hanapin muli si Mirasol, hindi upang muling mahalin, kundi upang malaman ang kanyang buong katotohanan. Isang gabi, sinadya niyang pumunta sa ilog kung saan sila unang nagkita, sa ilalim ng punong balete. Bitbit niya ang isang maliit na sako ng asin, palaspas, at mutya ni Mang Andong. Habang nakatayo sa tabi ng tubig, binigkas niya ang pangalan ng dalaga. Mirasol. Kung nandyan ka pa gusto kitang makausap. Hindi bilang kasintahan, kundi bilang tao. Tahimik sa paligid. Tanging huni ng kuliglig at langit-ngit ng kawayan ang maririnig. Pero pagkatapos ng ilang minuto, lumitaw sa ibabaw ng tubig ang aninong pamilyar. Tumambad si Mirasol, nakasuot ng puting damit at malamlam ang mga mata. Elias, mahinang sambit nito. Bakit mo ako tinawag? Gusto kong malaman ang totoo. Sino ka ba talaga? Tanong ni Elias, buong tapang na hinaharap ang nilalang na minsan niyang minahal. Naglakad si Mirasol papalapit, ngunit hindi lumalapit sa mismong lupa. Tila ba natatakot sa asin na nakapaligid sa kinatatayuan ni Elias. Mula sa distansya, nagsalita siya. Ako si Mireya. Noon, tao rin ako. Nagmahal ako sa isang lalaking hindi ko dapat minahal. Nang iwan niya ako, isinumpa ko ang pag-ibig. Hanggang sa nahanap ako ng isang matandang babae sa gubat. Tinuruan niya ako ng gayuma at sa unang ritual ko, binawian ng buhay ang unang lalaking nagtiwala sa akin. Doon nagsimula ang sumpa. Napaiyak si Mirasol. Simula noon, hindi na ako makabalik sa pagiging tao. Kailangan kong makakuha ng lalaking tutugma sa puso ko upang tuluyan akong mapalaya. Ngunit sa bawat pagtatangka, nauwi ito sa kasawian at kamatayan ng mga inosente.
Nagkataon lang ba na ako ang pinili mo? Tanong ni Elias. Hindi, sagot niya. Ikaw ang una kong minahal mula sa puso, hindi bilang biktima. Kaya ako nagdadalawang isip kung tatapusin ko na ang ritual o hindi. Pero sa huli na naig pa rin ang takot kong mawala ka. Saglit na katahimikan ang namagitan. Sa kabila ng dilim ng gabi, nakita ni Elias sa mga mata ni Mirasol ang lungkot ng isang taong nais makalaya. May paraan pa ba para maputol ang sumpa mo? Tanong ni Elias. Isa lang, sagot ni Mirasol. Isang pag-ibig na handang mamatay upang ako'y mabuhay muli bilang tao. Ngunit wala pang gumawa noon. Lahat sila umalis. O pinatay ko. Napatingin si Elias sa langit, sa bilog na buwan. Alam niyang wala na siyang balak pang umibig sa nilalang na minsang ginapos siya. Ngunit sa puso niya may awa. Hindi bilang kasintahan, kundi bilang nilalang na minsang naging tao. Kung tunay kang nagmahal, Mirasol, hayaan mo na akong lumaya, sabi niya. Saglit na natahimik si Mirasol. Masakit, Elias. Pero tama ka. Hindi kita kayang pilitin pa. Hindi ko na kayang saktan kang muli. Unti-unting naglaho si Mirasol sa harapan ni Elias. Walang apoy. Walang sigaw. Wala ring dahas. Isa lamang payapang hangin ang dumampi sa kanyang pisngi. Sa gabing iyon, nakatanggap si Elias ng panaginip. Nakita niya si Mirasol, hindi na aswang, kundi dalagang nakangiti, nakasuot ng simpleng bestida, at hawak ang isang puting bulaklak. Salamat, sabi nito. Mahal pa rin kita pero sa malayang paraan. Matapos ang gabing muling kaharapin ni Elias si Mirasol, pansamantalang naging tahimik ang lahat. Walang aswang na sumulpot sa kanilang baryo, walang bangungot sa kanyang pagtulog, at walang mahiwagang boses na bumubulong sa kanyang tenga. Ngunit sa kaloob-looban ng puso ni Elias, alam niyang ito ay pansamantala lamang, ang katahimikan bago ang bagyo. Kinausap ni Elias si Mang Andong kinabukasan. Ikinuwento niya ang muling pagpapakita ni Mirasol, ang kanyang mga pag-amin, at ang panaginip na tila isang paalam. Ngunit hindi kumbinsido si Mang Andong. Kapag ang isang nilalang ng dilim ay nagpakita ng awa, may dalawang posibleng dahilan. Una, tunay siyang nagbago o pangalawa, gusto kanyang pakalmahin bago muling umatake. Napaisip si Elias. Sa kabila ng lahat ng kanyang nalaman at naranasan, hindi niya maitatangging may natitira pang pag-aalinlangan. Maaaring habang si Mirasol ay isa ng ganap na halimaw. O baka may bahagi pa sa kanya na naghahangad ng kapatawaran. Ngunit hindi na siya maaaring umasa. Hindi siya maaaring magpabulag muli. Kaya't napagpasyahan ni Elias na maghanda. Hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa mga taong maaaring isunod ni Mirasol. Nais niyang maging pananggalang, isang tagapagtanggol ng baryo, laban sa nilalang na minsang inibig niya. Panahon ng pagsasanay sa tulong ni Mang Andong, sinimulan ni Elias ang matinding pagsasanay bilang isang tagapangalaga laban sa aswang. Araw-araw, gumigising siya sa pagputok ng araw upang mag-ehersisyo, hindi lang para sa katawan kundi pati sa isipan. Ang mga galaw ng katawan ay sinasabayan ng dasal at pag-uusal ng orasyon. Itinuro sa kanya ni Mang Andong ang paggawa ng tapal na panangga gamit ang pinatuyong dahon ng banaba, pinaghalong pulang luad at ihi ng matandang lalaki. Masangsang ito, ngunit epektibong pantaboy sa mga nilalang ng dilim. Tinuruan din siya kung paano gumawa ng minanang langis ng sagrado, isang uri ng langis na may pormulang itinago ng kanilang angkan mula pa sa panahon ng mga Kastila. Pinakaimportanteng bahagi ng kanyang pagsasanay ay ang paglinis ng loob. Sa isang gabi ng buwan ng ritual, inilublob si Elias sa isang balon ng malamig na tubig habang may binibigkas si Mang Andong, sa ngalan ng liwanag, hugasan ang sugat ng gayuma. Palitan ng tapang ang pagkalito. Palitan ng pag-unawa ang sakit ng puso. Pag-ahon niya sa balon, dama ni Elias ang lamig hindi lang sa balat kundi sa kaluluwa. Ngunit kasabay ng lamig ay ang pagbangon ng bagong tapang sa kanyang dibdib. Ang pag-uusig sa mga palatandaan sa mga sumunod na gabi, nagsimula na rin silang tumanggap ng mga ulat, may mga alagang hayop na nawawala. Isang batang lalaki ang biglang nilagnat at nagsabi ng may babae sa bintana. Sa isang bahay, nakita ng isang matandang babae ang isang nilalang na lumilipad, may pakpak at buntot ng paniki. Tiyak ako, bumalik na siya, ani Mang Andong. At hindi siya nag-iisa. Ayon sa mga nakalap na alamat, ang isang sumang na hindi natapos ang ritual ay kailangang humanap ng ibang lalaking pamalit bago siya tuluyang maglaho. At kung hindi siya makahanap, dadalhin niya ang kanyang galit sa mga inosente.
Isang uri ng paghihiganti para sa kanyang pagkabigo. Kaya't lalong nagmadali si Elias sa kanyang paghahanda. Gumawa siya ng mga bitag na may asin sa paligid ng baryo, nagtanim ng bawang sa lahat ng lagusan, at sinabihan ang mga bata na huwag maglalakad sa gabi. Hindi lang natin siya haharapin, wika ni Elias. Tatapusin na natin ito, paghahanda ng huling ritual dinala ni Mang Andong si Elias sa isang abandonadong simbahan sa paanan ng bundok. Ayon sa matanda, ito raw ang dating lugar kung saan unang isinagawa ang sumpa kay Mireya, ang sinaunang anyo ni Mirasol. Dito rin sila magsasagawa ng huling ritual upang tuluyang putulin ang tali ng gayuma sa pagitan nila. Ang simbahan ay puno ng lumot, basag ang mga salamin, at ang mga santo'y nakahandusay. Ngunit sa gitna nito, may altar na pinaniniwala ang sagrado pa rin kahit wasak ang paligid. Doon nila inilatag ang mga gamit, pula at puting kandila alay na dugo ng manok mutya ng liwanag krus na kahoy na galing sa lumang punong saging. Pinili nila ang petsa ng ika-21 ng buwan, isang araw bago ang kabilugan ng buwan. Ang huling pagkakataon bago ganap na bumalik si Mirasol sa kanyang pinagmulan. Kapag nagsimula ang ritual, babala ni Mang Andong, darating siya. Hihilahin kanya gamit ang iyong damdamin. Pero dapat mong tandaan, Elias, hindi na siya ang babaeng minahal mo. Isa na siyang nilalang na uhaw sa kaluluwa. Tumango si Elias. Hawak niya ang krus sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang dating binatang pinaikot ng pagnanasa at gayuma. Siya na ngayon ay mandirigmang handang harapin ang kanyang anino. Sa huling gabi bago ang sagupaan, sinulat ni Elias sa isang piraso ng papel, sa ngalan ng pag-ibig, tinanggap kita. Sa ngalan ng liwanag, palalayain kita. Pero sa ngalan ng katotohanan, pipigilan na kita. Isinilid niya ito sa bulsa ng kanyang damit, sa tabi ng kanyang puso. Hindi niya alam kung matatapos ang lahat kinabukasan. Pero alam niyang ito ang huling pagkakataon. Wala nang urungan. Siya at si Mirasol sa wakas ay muling magkakaharap, ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang tagapagtanggol at halimaw. Dumating ang gabi ng ika-21. Ang buong baryo ay tila nakapigil hininga, habang ang hangin ay mabigat at malamig, tila may dalang babala. Nasa lumang simbahan sina Elias at Mang Andong, inihahanda ang huling ritual. Sa gitna ng altar, nakalatag ang krus na yari sa kahoy ng punong saging, mga kandila na may orasyon sa katawan, at isang sakong asin sa paanan ni Elias. Kapag nagsimula na ito, wika ni Mang Andong habang inaapuyan ang 3 kandila sa silangan, kanluran at gitna, walang pwedeng umatras. Magpapakita siya. At darating siya sa anyong pinakamahihirapan kang tanggihan. Huminga ng malalim si Elias. Sa kamay niya ay hawak ang krus, at sa leeg ay nakasabit ang mutyang ibinigay ni Mang Andong. Pikit matang nanalangin siya, Diyos na makapangyarihan, bigyan mo po ako ng lakas. Hindi para saktan, kundi para itama ang mali. Ang pagdating ni Mirasol ilang minuto bago maghating gabi, biglang nagsimulang umihip ang hangin sa loob ng simbahan. Nagsayaw ang mga apoy ng kandila, at tila may mga aninong gumagalaw sa mga dingding. Napalingon si Elias sa harap ng altar, at doon, sa gitna ng dilim, unti-unting lumitaw si Mirasol. Nakasuot siya ng puting bestida, puting-puti ang balat, at ang buhok niya'y umaagos na parang tubig. Ngunit ang pinakakakaiba, sa kabila ng kanyang malaanghel na anyo, ang mga mata niya'y puno ng pighati at apoy. Elias, usal nito, habang lumalapit ng dahan-dahan. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa tayong magsimula muli. Alam kong nararamdaman mo pa rin ito. Nanatiling tahimik si Elias. Pinagmasdan niya si Mirasol, hindi bilang kasintahan, kundi bilang nilalang na minsang gumapos sa kanyang puso. Hindi mo na ako kayang lokohin, sagot ni Elias. Nakita ko na ang tunay mong anyo. Naramdaman ko na ang sakit ng iyong gayuma. Pero hindi ako narito para gumanti kundi para wakasan ang lahat. Biglang nag-iba ang anyo ni Mirasol. Mula sa maamong mukha, unti-unting lumabas ang tunay na anyo, ang matutulis na ngipin, mahabang dila, at mga kuko na tila labaha. Tumili siya ng malakas, isang tili na nagpagalaw sa mga bubong ng simbahan. Isusumpa kita, Elias, sigaw ni Mirasol. Isusumpa ko ang iyong lahi. Ngunit sa halip na umatras, itinapon ni Elias ang asin sa kanyang paanan, sabay banggit ng orasyong itinuro ni Mang Andong, sa liwanag ng sagradong salinlahi, alisin ang lambong ng dilim. Sa bisa ng pusong dalisay, sirain ang tanikala ng gayuma. Nagliyab ang mutyang suot ni Elias. Lumiwanag ito, at ang liwanag ay bumalot sa buong simbahan.
Napasigaw si Mirasol habang tila natutunaw ang balat nito sa liwanag. Pilit niyang nilalapitan si Elias, ngunit bawat hakbang niya ay tila sinusunog ng liwanag na nagmumula sa mutya. Hindi mo ako maaaring patayin, Elias. Ako ang una mong minahal. Ako ang laman ng puso mo. Hindi, sigaw ni Elias. Ang minahal ko ay ang huwad na anyo mo. At ngayon, pinapalaya ko na ang puso ko mula sa kasinungalingan. Hawak ang krus, lumapit si Elias sa gitna ng altar. Doon, inilapag niya ang krus at ang huling sakong asin. Kumuha siya ng itim na kandila, sinindihan ito, at sa huling pagkakataon ay binigkas ang sumpang pagtatapos, sa ngalan ng langit at lupa, sa pagitan ng liwanag at dilim, pinapalaya ko ang kaluluwang ito. At sa pagpapalayang ito, winawakasan ko ang kadiliman, ang huling pagsabog ng liwanag biglang lumakas ang hangin sa loob ng simbahan. Ang mga kandila ay namatay, at sa gitna ng altar ay lumitaw ang isang apoy na kulay bughaw. Dito ay nahulog si Mirasol, nakaluhod, umiiyak. Hindi mo ako pinatay, pinatawad mo ako, mahinang sabi nito. Hindi ako Diyos para magpatawad, tugon ni Elias. Ngunit pinili kong hindi nadalhin ang galit mo habang buhay. Hindi ko kailanman hahayaan na ang puso ko'y maging lagusan ng kadiliman. Lumuhod si Mirasol at tinanaw si Elias sa huling pagkakataon. Sa kanyang mata, may luha, hindi dugo, kundi tunay. Unti-unting nawala ang kanyang anyo, naging abo, at tinangay ng hangin palabas ng simbahan. Pagkatapos ng ritual, bumalik si Mang Andong sa altar. Tinapik niya ang balikat ni Elias. Hindi lahat ng laban ay kailangang tapatan ng galit. Minsan, sapat na ang paninindigan. Napatingala si Elias. Tahimik ang langit. Ang buwan ay tila mas maliwanag kaysa dati. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng ganap na kapayapaan. Lumipas ang mga araw matapos ang huling ritual sa lumang simbahan. Sa wakas, nanumbalik na ang tahimik na buhay sa baryo ni na Elias. Wala nang ulat ng nawawalang hayop, wala nang batang nilalagnat sa takot, at higit sa lahat, wala na ang aninong dati palaging sumusunod sa kanya. Ngunit sa kabila ng katahimikan, alam ni Elias na ang kanyang puso ay hindi na kagaya ng dati. Ang lalaking dating simple, tahimik, at hindi naniniwala sa hiwaga, ngayon ay naging tagapagtanggol ng baryo, tagapagdala ng liwanag, at saksi sa isang pagmamahalang hindi pangkaraniwan, isang pag-ibig na itinahi ng gayuma at hinabi ng sumpa. Pagbabalik sa simula, muling bumalik si Elias sa kanyang sakahan. Kumuha siya ng araro, nagsimula muling magtanim ng palay, at inayos ang kubo ng kanyang yumaong ama. Ang simpleng buhay na minsang tinalikuran dahil sa gayuma ni Mirasol ay muli niyang niyakap, ngunit ngayon, daladala na niya ang kaalaman, tapang, at pananampalatayang bunga ng kanyang pakikipaglaban. Tuwing gabi, dumadalaw pa rin siya kay Mang Andong. Hindi na para magpagamot o magtanong, kundi para matuto. Pinili niyang ipagpatuloy ang pag-aaral ng panggagamot, proteksyon kontra masasamang espiritu, at pagbabantay sa baryo. Tinuruan siya ng matanda kung paano gumawa ng mutya, paano bumigkas ng pananggalang na dasal, at paano gumamit ng halaman bilang panlaban sa mga nilalang ng dilim. Huwag mo akong tawaging albularyo, biro ni Elias minsan, tagapangalaga lang ako ng baryo. Ngunit sa mata ng mga tao sa paligid, siya na ang bagong tagapagligtas, ang kabataang minsang ginapos ng kadiliman, ngayon ay naging simbolo ng lakas at pag-asa. Isang liham, isang alaala, isang araw, habang nililinis ni Elias ang kanyang lumang bowl, may natagpuan siyang maliit na supot na yari sa abaka. Sa loob nito ay isang lumang papel, isa palang liham mula kay Mirasol, na tila isinilid sa kanyang bulsa noon sa gabing magpaalam ito. Ang laman ng liham ay payak ngunit makapangyarihan. Elias, hindi ko alam kung papatawarin mo ako, pero salamat sa paglingap. Kung may susunod na buhay, sana doon mo ako makilala bilang ako, hindi bilang halimaw. Salamat sa pagmamahal kahit sandali. Mirasol, napaluha si Elias. Hindi sa galit, hindi sa pangungulila, kundi sa isang damdaming mas malalim, pag-unawa. Naisip niya, hindi lahat ng nilalang ng dilim ay piniling maging masama. May ilan na sinumpa, may ilan na naligaw, at may ilan na tulad ni Mirasol, nagmamahal, ngunit hindi marunong magmahal sa paraang tama. Inilibing ni Elias ang liham sa ilalim ng punong balete kung saan sila unang nagkita, kasabay ng isang simpleng panalangin, kung saan ka man naroroon sana mapanatag na rin ang puso mo, isang bagong simula makalipas ang ilang buwan. Dumating sa baryo ang isang bagong guro mula sa kabayanan. Isang dalagang masayahin, matalino, at may kakaibang pagkahilig sa mga kwento ng kababalaghan.
Naging kaibigan niya si Elias, at madalas ay dumadalaw ito sa kanyang kubo upang makinig sa mga kwento ni Mang Andong. Minsan ay tinanong siya ng guro, totoo ba yung kwento tungkol sa ginayuma ng aswang? Ngumiti si Elias at tumingin sa langit. Ang pag-ibig ay parang apoy, kapag mali ang pinag-apuyan, nasusunog ang puso. Pero kapag pinanday sa tama, ito'y nagbibigay liwanag. Hindi na niya ikinuwento ang buong kwento kay Mirasol. Hindi dahil sa hiya o takot, kundi dahil ang bahagi ng kanyang nakaraan ay nilisan na niya, hindi para kalimutan, kundi para itago sa isang lugar ng kanyang puso na puno ng respeto at pagpapatawad. Ang huling aral sa paglipas ng panahon, si Elias ay hindi na lamang binatang minsang nabihag ng gayuma. Siya na ngayon ay kwentista, tagapagturo sa mga bata ng baryo tungkol sa kabutihan, katapangan, at karunungang higit sa nakikita ng mata. Isinulat niya ang kanyang kwento, hindi upang siraan si Mirasol, kundi upang magsilbing paalala na sa likod ng bawat kwentong may halimaw, may taong minsang nasaktan o minahal. At sa tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, sinisindihan niya ang isang puting kandila sa bintana ng kanyang kubo, hindi para itaboy ang aswang, kundi para bigyan ng liwanag ang kaluluwa ng isang babaeng minsang nagmahal sa maling paraan. La 58